Napakatyaga po yung pagpapatuloy na paghahanap doon sa isang sinasabi nilang pastor na sa bandang huli ay kanilang nahuli, no? Pinagtatalunan pa kung sumuko ba o napasuko, no? Pero ang isa sa nakita ko po doon, yung matyagang pagpapatuloy nila na yung iba natutulog na lang doon sa bangketa, natutulog na sa mga tabi-tabi. Kaya isa pong kahanga-hanga po yung ginawa ng ating pong mga kapulisan o anumang tawag sa kanilang mga departamento. So dito po sa ating pong binasa, patungkol po sa mga taong kilala sa pananampalataya at ang iba ay sinasabi na heroes of faith. So maraming mga sinasabi nila na katawagan. So dito po sa ating babasahin na nabasa po ng ating pong MC, kung mapapansin po ninyo yung talatang 27, may sinabi po diyan, no? Anong sabi? Sa bandang huli, matyagang nagpatuloy. So dito natin kunin ang ating pamagat ng ating topic. Na ang pamagat po ay matyagang nakapagpapatuloy ang mga mananampalataya. Bakit matyagang nakapagpapatuloy ang mga mananampalataya? May dalawa tayong puntos na pag-aaralan. Una, dahil ang Diyos ang gumagawa. Pangalawa, dahil ang Diyos ay hindi nang iiwan. Sa paanong kaparaanan na ang Diyos ay siyang gumagawa? Balikan natin ang pangyayari sa kasaysayan, no? At alam ko naman na lahat po naman ay patuloy na bumabasa ng banal na kasulatan ng ating Biblia. So, mapapansin natin na nanatili ang mga Hudyo sa Ehipto sa loob ng 430 taon. Exodus chapter 12, verse 40, makikita po yun. Nang sila'y dumami, nagsimula na ang pag-uusig sa kanila ng mga tao, no, mga taga-Ehipto. So, pinahirapan ang mga Hudyo at ginawa silang mga alipin. Exodus chapter 1, verse 6 hanggang 22. Pagkatapos, ipinapapatay ng Paraon ang lahat ng mga batang lalaking Hudyo sa kanilang kapanganakan. Exodus chapter 1, verse 22. Ngunit, nung ipinanganak si Moises, itinago siya ng kanyang mga magulang na Hudyo. No? Exodus chapter 2, verse 1 to 3. Sa pamamagitan ng pananampalataya, no, nagtiwala ang mga magulang ni Moises sa Diyos. Gawa ng Diyos kung paano magtiwala ang isang tao. At matapang sila sa pagharap sa malupit na utos ng hari ng Ehipto. Talatang 23 na binasa natin. Sabi rito, hindi sila natakot sa utos ng hari ng Ehipto. Handa nilang ilagay sa panganib ang kanilang buhay. Ang pagsuway sa utos ng hari upang iligtas ang sanggol na
anak na lalaki nila ay mapanganib yan. Buhay ang katapat po niyan. Pero, kapag ang isyu o usapin ay spiritual, pananampalataya sa Diyos at pamilya, handang harapin ang panganib. Kahit sino siguro, no? So dito makikita na ang Diyos ang siyang gumagawa sa kanila. Gawa ng Diyos ang pagtitiwala nila sa Diyos. Kaya nakapagpapatuloy sila. Tulad nila sa Diyos magtiwala. Sa utos ng Diyos magtiwala. Sa Diyos matakot. Hindi sa utos ng paraon na tao lang din. Hindi sa utos ng tao. Hindi sa sinasabi ng tao, kundi magtiwala sa sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi sa sarili magtiwala. Kasi kung minsan, masyado tayong nagtitiwala sa sarili, minsan papasok dyan yung kayabangan, no? Sasabihin mo, ito, ang dami kong nagawa. Papasok dyan kung sa sarili tayo magtiwala. At hindi sa tao o sa sinasabi, kundi sa Diyos matakot. Church, mga kapatid, hindi tayo makapagpapatuloy kung sa sinasabi ng tao tayo matakot, kung sa tao tayo magtiwala, kung nakatingin tayo o sa problema, hindi tayo makapagpapatuloy. Kung sila ay tumingin doon sa utos ng paraon na buhay ang nakataya, patay, bata patayin. Kahit sino siguro magulang, hindi hapayag. Ito po ang isang bagay na makikita natin. Kapag bumagsak ang taong tinitignan at pinagtitiwalaan, tiyak, damay rin tayo sa pagbagsak. Pansinin, malaking problema nila, utos ng paraon, patayin ang bata. Mga bata, hindi sila nagtiwala sa tao o sa sitwasyon. No? Kahit na nabalita na yung kumalat na yung pagpatay, ay hindi sila natakot. Bagamat ibinigay sila ng Diyos na makasama natin ang mga tao, tandaan, laging una, lagi ang Diyos sa buhay natin lahat. Pangalawa lang ang lahat. Minsan biniro ko si Mrs., sabi ko, Ning kasi ang tawag ko. Sabi ko, may number 1 ako sabi niya. Dinitingnan ko kung ano yung reaksyon. Ano? Sino? Sabi ko, parang hindi siya payag na mayroon akong number 1. Number 2 ka lang kasi. Sabihin mo, ay hindi ako tinantanan na hindi ko sinabi. May hawak po siyang panghampas. Kaya sinabi ko na kagad na, si Lord ang number 1. Akala ko, nangiti siya doon. So, ito yung isang bagay na bagamat ibinigay sila sa atin, mga tao na nasa paligid natin, laging una ang Diyos. Pangalawa lang ang lahat. So, yun po ang isang bagay na nakita natin, na sila ay nagtiwala sa Diyos, na ang pagtitiwala, yan po ay gawa ng Diyos. Ikalawa, sa silong pa rin ng unang puntos po ito, na ang Diyos ang gumagawa. Basahin po natin ang talatang 24 hanggang 25. Sabi rito, sa pananampalataya,
ng nasa hustong gulang na si Moises ay tumangging siya'y tawaging anak na babae ni Paraon, na pinili pa ang mapasama sa kaapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan. So paanong paraan na gumagawa ang Diyos sa mga mananampalataya? Nakakapamuhay na sila ng may kabanalan. Gawa pa rin ng Diyos yan. Yung makapamuhay tayo na may kabanalan, gawa pa rin ng Diyos yan. Pansinin, ang mga salita, tumanggi, pinili pa ang masama, no? Masama sa kaapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Ayaw na niya ang kasalanan. Anong dulot daw ng kasalanan daw? Pansamantalang kasiyahan lang. Saan ba natin huhugutin ng tinanggihan niyang pansamantalang kasiyahan? Isipin natin, si Moises, buhay niya sa palasyo. Buhay prinsipe. Ang nakagisnan niyang buhay ay kalayawan, kasaganaan, karangyaan. Ang nakagisnan pa niyang magulang, bagamat ang nag-aalaga ay totoo niyang magulang, anak na babae ng Paraon, hari. Sa panahon pala nila noon, lahat ng mga hari ng Ehipto ay tinatawag na Paraon. Nabasa ko lang naman yan. So tinamasa ni Moises ang malalaking pribilehyo bilang lumaki sa piling ng mga taga-Ehipto. Sipin ninyo yun, lumaki ka sa malapalasyong bahay. Malapalasyo pa lang yun, hindi talaga ano pa yun, yung talagang palasyo. Di ba? Minsan, may angas ka na nun. Alam niyo yung angas, may yabang ka na. So, tinamasa niya yung malaking pribilehyo niyo bilang lumaki sa piling ng mga taga-Ehipto. Subalit dumating ang panahon sa buhay niya nang nasa husdong gulang na si Moises. Hindi ko lang kasi alam kung ilang taon na noon ang sinasabing nasa hustong gulang na. Sa panahon natin ngayon, sinabing nasa hustong gulang na, yung iba ang sabi, kung alam na yung tama at mali. No? O kaya, nag-edad ka na ng 20 o parang ganon, nagdibo ka na, nasa hustong gulang ka na, yung mga ganon. No? Kaya mapalad po yung mga kabataan na dumadalo po kayo sa mga gawain ito. Unang nagagalak po yun, siyempre magulang, natutuwa ang mga magulang at wala naman sigurong magulang na may inis na yung kanyang anak ay dumadalo sa mga ganitong pagtitipon, pananambahan, maliban na lang kung hindi mananampalataya ang magulang. No? So, nasa hustong gulang na si Moises ay tinatalikuran na niya ang mga pribilehyong ito. Parang ganito ipinagpalit ang palasyo ng Ehipto na pansamantalang tirahan dito sa mundong ito na siya ang ipinagpalit sa mundong ito, ang ipinalit na tirahan, ang tirahan na inihanda ng Diyos, na siya ang gumawa mismo ito, ang pangwalang hanggan. Hindi ito pansamantala. Hindi ito nasisira. Itong itinihanda ng Diyos. Hindi kayang sirain ng anumang kalamidad.
Sa panahon natin ngayon, ito ang pinipili ng karamihang tao, pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Hindi naman marahil lahat. Hindi bali ng magkasala basta maging sikat. Kasikatan ang pilit na inaabot. Hindi bali ng magkasala basta magkamal lang ng salapi. Pero dito sa ating binasa, tumatanggi na sa pansamantalang kasiyahan ng kasalanan, pamumuhay, kabanalan, gawa ito ng Diyos sa buhay natin. Ganito gumagawa ang Diyos. Pinababanal niya ang mga mananampalataya, matapat. Mananampalatayang matapat sa Kanya. Doon po sa binasa sa Leviticus chapter 20, makikitan po natin doon yung verse 7 to 8, sinabi doon na ako ang nagpapabanal sa inyo. So ang Diyos ang may gawa ng pagpapabanal. So nagawa na nilang tumanggi sa kasalanan kasi gawa ito ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. Kung nanatili si Moises na namuhay sa Ehipto, kaiinggitan siya ng mundo. Sasabihin, anak ng alipin na Hudyo, alipin sa Ehipto pero nakatira sa palasyo ng Ehipto. Ay maraming magsasabi niyan, sana all. Ganyan. Pero pinili ni Moises ang isang pasya na kukutyain ng mundo, ngunit kakampi naman niya ang Diyos o sasang-ayunan naman ng Diyos. Mas ginusto niyang mapasama sa bayan ng Diyos sa halip na pagtatamasa ng kaginhawaan at kasiyahan na kung titignan sa pansamantalang buhay sa mundo ay isang sasabihin kahangalan. Marcos 8, talatang 36, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay. Ngunit alam ni Moises na magbubunga ng pangwalang hanggan gantimpala. Talatang 26. Kaya sabi, ang pinagtutuunan ng pansin ng gantimpalang pangwalang hanggan. Yun yung pinagtutuunan. Itinuturo sa atin ni Moises na kahit ang kahihiyang daranasin natin bunga ng pagsunod kay Hesukristo ay higit kaysa karangalang ibinibigay ng mga taong wala kay Kristo o mga taong malayo sa Diyos. Ang inaalok ng mga taong wala kay Kristo, mas malamang na ilalayo tayo sa Diyos. Ilalayo tayo sa paglilingkod sa Diyos, mawawala na tayo sa church, mawawala tayo sa mga fellowship, mawawala tayo sa mga prayer meeting, mawawala tayo sa mga ibang gawain ng church. Kapag ang alok ng mga wala kay Kristo o malayo sa Diyos, ay yun po ang pinili. So, hindi mali ang may trabaho. Hindi mali ang may negosyo. Hindi mali na yumaman. Hindi mali na maging matalino. Pero kung ang mga ito na mga nabanggit ay ilalayo tayo sa pananampalataya sa Diyos, yun ang delikado. Tinanggihan ni Moises ang kalagayang bigay ng mundo.
para sa Kanya. Ang bigay ng mundong ito, hadlangan tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Tinanggihan ni Moises upang yakapin ang kalagayang buhay, pananampalataya. Tulad ni Abraham, iniwan ang sariling bayan kasama ang bayan ng Diyos upang sumunod sa Diyos at upang hanapin ang lupang ipinangako ng Diyos. Sabi, sa pananampalataya, iniwan niya ang Ehipto ni Moises. Tulad ni Abraham, Moises at iba pa, ipinanganak rin tayo sa kalagayang makasanlibutang ito. Ngunit tulad nila, dapat din nating kilalanin na walang dapat tayong ipanghihinayang o ipagsisi sa kalagayan nating ito. Hindi man tayo anak ng hari, wala man tayong ari-arian o kayamanan, church, mga kapatid, ang Diyos na amang nasa langit, na siyang may-ari ng lahat ng bagay, hari na ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, ang siyang may-ari sa atin, Ama natin dahil kay Kristo. Ito kasing aklat ng Hebreyo, ang mga mananampalatayang Hebreyong Kristiyano, nanganganib na matuksong hindi na magpatuloy. Kaya, pinalalakas ng sumulat ang kanilang loob para magpatuloy sila sa buhay pananampalataya. Hebreo 6, talatang 12, ito yung panganib na nila, kalagayan. Sabi yan, upang kayo'y maging mga tamad. Alam niyo yung tamad, pag inutusan mo yan, maraming alibayan, maraming dahilan yan. No? Naalala ko, nung ako rin po ay nasa yung kabataan na inuutusan ng magulang, pag inutusan, mayroon pang yung ako na naman, ganyan ganyang ugali, tamad. So tamad, minsan, yung mga tamad, nananakot dyan, uy, mayroong dyan, ayaw ko doon, mga ganon. So tamad, madali naman nating intindihin yan, di ba? Tamad. Mga Kristiyano, mga kapatid, saan ba tayo nagiging tamad minsan? Kayo po ang nakakaalam at ang Panginoon. Ito pa, Hebreo 12:3. Pinanghihinaan ng loob at nanlulupaypay sila. Dati silang masisigla, pero ito na, pinanghihinaan na ng loob dahil sa matinding pag-uusig na kanilang dinadanas. Itong Hebreo talagang nagpapalakas sa pananampalataya ng mga bumabasa. Ito ang delikado pang sitwasyon. Kaya't huwag ninyong itakwil ang inyong pagtitiwala na may dakilang gantimpala. Hebreo 10:23. Hebreo 10:35. Ito ang delikado, yung itakwil na yung kalagayan na pagtitiwala sa Diyos. So ang ilan pa dito, pinababayaan na ang pagtitipon, pinababayaan na ng fellowship, kinakaligtaan na. Hebreo 10:25. Ito yung kalagayan ng mga Hebreyong Kristiyano sa Hebreo. Kaya sabi niya, sabi ng sumulat, ay huwag ninyong pabayaan ang pagtitipon. So habang
pinag-aaralan natin ang espiritual na kalagayan ng mga Hebreyong Kristiyano, isipin din natin ang ating sariling katayuan o kalagayan. Nagiging katulad na rin ba tayo ng mga Hebreyo? Dahil kung ganon, ang sulat na ito'y sulat para din sa atin. Ikatlo, sa silong pa rin ng unang puntos na ang Diyos ang gumagawa. Sa paanong kaparaanan ang Diyos ay gumagawa? Talatang 27. Diyan po sa Hebreo 11. Natulad sa nakakakita sa Kanya na hindi nakikita, itinama ng Diyos yung pagtingin. Ang Diyos na hindi nakikita, espiritual na paningin, gawa pa rin ng Diyos. Espiritual na paningin sa Diyos tayo tumingin. Mayroon ba rito sa atin ang nahihirapang magpatuloy sa buhay pananampalataya? Ang tanong, kanino ba tayo nakatingin? Baka kaya tayo nahihirapang magpatuloy dahil hindi sa Diyos tayo nakatingin. Espiritual na paningin. Balik tayo sa salita ng Diyos. Ano bang sinasabi ng salita ng Diyos? Hebreo 12:2. Ituon kay Jesus. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Malinaw, kay Jesus ituon ang paningin. Hindi sinabing ituon kay Brother Tony. Hindi sinabing ituon kay sister, kay brother. Hindi sinabing ituon ang paningin sa mga leader. Hindi sinabing ituon ang paningin kay pastor. Hindi. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Napakalinaw. Church, mga kapatid. Kaya matyagang nakapagpapatuloy ang mga mananampalataya gawa ng Diyos. Kaya nagagawang magtiwala sa Diyos gawa ng Diyos. Kaya nakakapamuhay ng may kabanalan, gawa ng Diyos. Kaya may espiritual na paningin, gawa ng Diyos, sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at para sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Sumakanya nawa ang kalwalhatian at magpakailanman. Sa Diyos lahat. Kaya wala po tayong may pagmamalaki, may pagyayabang. Lahat po yan sa Diyos. Tingnan po ang pagbasa niya, no? Dito sa pagkakasulat. No? Natulad sa nakakakita sa Kanya na hindi nakikita. Sino yung tinutukoy na nakakakita sa Kanya na hindi nakikita? Ang Diyos. So, di ba, nakilala natin ang Diyos. So, mayroon tayong espiritual na paningin na sa Diyos lang talaga naiuukol. Sa ikalawang puntos na po tayo. Ang Diyos ay hindi nang iiwan. Basahin po ang Exodus chapter 11, chapter 12 hanggang chapter 14 pag-uwi na ninyo sa bahay. Ngayon, para sa ating maikling pagbasa o pinaigsing pagbasa ba? Talatang 28, anong sabi? Sa pananampalataya, itinatag niya ang Paskwa at ang pagwiwisik ng dugo upang huwag silang galawin ng mamumuksa. Ipinahayag ng Panginoon kay Moises na papatayin niya ang mga panganay sa bawat
sambahayan nila at iwisik ang dugo sa bawat pinto ng kanilang mga bahay. Ipinangako ng Diyos na kapag ginawa nila ito, maliligtas sila sa paghatol na darating sa mga taga-Ehipsyo. Sinabi niya, kapag nakita ko ang dugo, lalagpasan ko kayo. Exodus chapter 12, verse 13. Naniwala si Moises sa sinabi ng Diyos tungkol sa paghatol. At sinunod niya ang utos ng Diyos para takasan ng Israel ang paghatol na iyon. Sa pananampalataya, itinatag niya ang Paskwa at hindi sila iniwan ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya na tayo'y naniniwala na ang babala ng Diyos sa paghatol at kaparusahan sa impyerno ay totoo. Totoong ang Diyos ay pag-ibig, pero siya rin ay Diyos na makatarungan. Sa pananampalataya, lumalapit tayo kay Kristo na nagtitiwala sa kanyang handog at dugong ibinuhos para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at paglilinis sa ating kasalanan sa pananampalataya. Kung walang ganyang pananampalataya, walang buhay na walang hanggan, walang langit. Kung walang ganyang pananampalataya sa ginawa ni Jesucristo, baliwala ang lahat. Para saan? Linggo-linggo tayo na nasa church. Para saan pa yan kung walang nagbigay ng kanyang buhay para mapatawad tayo? Baliwala ang lahat. Talatang 29, sa pananampalataya, tinahak nila ang dagat na pula. Napalibutan ang mga tao, hinabol ng hukbo ng taga-Ehipto. Maiksing pagbasa lang din ng hindi ko na naharap sila sa dagat. Hinabol sila. Wala silang madaanan. Nag-aalala ang mga tao na kasama ni Moises. Pinalakas ni Moises ang loob ng mga tao. Kasi nung nandyan na yung mga humahabol sa kanila, tingnan nyo ito Kung mapapansin, Exodus chapter 14. Nanalangin, tumawag naman sila sa Diyos. At pagkatawag nila sa Diyos, pagkatapos nilang tumawag, nandyan na yung dagundong ng mga, ng kabayo. Ano ba, Moises? Dinala mo ba kami dito para dito kami ilibing? Dakdak na. O yun, dakdakan. Yung... Hindi po mino yun Ano ba? Mabuti pa doon Sabi maglingkod na lang kami doon kaysa. Kaya minsan, napakahirap ang kalagayan ng leader dahil siyang magbubuntanan ng sisi. No? Kaya minsan, mabilis tayong humusga. Mabilis tayong dumagdag. Lalo na ngayon, malapit na yung eleksyon. Pipili na kayo ng gusto nyong iboboto. At naman pagsasalitaan nyo naman yung ayaw nyong iboto. Bakit ang ganun yan? Wala namang ginawa yan sa lugar. So yun po, ang isang bagay na nakita natin. No? So, sinabi ni Moises sa kanila, magpakatatag kayo at masdan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon. Pwede pa na yun, Kapapanalangin mo lang. Katapos, magngangawa na, ka na, kapapanalangin mo lang, parang ibinigay mo na sa Panginoon, parang
Hindi, Panginoon, wala pang sagot eh. Wala, nagmamadali tayo, no? So, pinalakas ng loob sila ni Moises. Sabi rito, bagamat ang Israel ay napaligiran sa lahat ng panig, no? Napaligiran na kasi dagat to, na ganyan na yon. Mayroong Diyos na nasa itaas. Napaligiran man sila, hindi man nila kayang paligiran ng Diyos na nasa taas. Na hindi nang iiwan. Napunta sila sa harapan ng dagat at na hindi nila alam kung paano sila iligtas ng Diyos. Hindi nila alam kung paano matatalo ang mga taga-Ehipto. At kamangha-mangha silang iniligtas. Church, mga kapatid, mapapaligiran man tayo ng anumang banta sa buhay. Gaano man kadilim ang ating mga kalagayan o sitwasyon o pinagdadaanan na parang tila walang pag-asa, lagi tayong tumingin sa magagawa ng Diyos sapagkat sa Kanya ang lahat ay maaaring mangyari dahil Siya ang Diyos na hindi nang iiwan. Napakatagal na. Yung iba nating kapatid ay bumalik na sa Panginoon, kinuha na sila ng Panginoon. Pero hanggang ngayon, nandyan pa rin, nakapagpapatuloy pa rin tayo sa pagsamba sa Panginoon. Bakit? Hindi nang iiwan ang Diyos. Pansinin, tumuloy rin ang mga Ehipsyo na dumaan sa dagat na pula. Habang hinahabol nila ang mga Israelita, ngunit ito ang nangyari. Nagkandalunod-lunod sila. Talatang 29. Anong pagkakaiba? Ang pagkakaiba, wala silang pananampalataya sa Panginoon. Nag-aakala sila marahil na, sige, pare-pareho lang naman yan. Sige, habulin natin sila. Yun ang akala. Napakaraming tao. Libo-libo ang nakakasala ng pareho sa panahon ngayon. Akala nila o ipinapalagay nila na magkakaroon sila ng parehong pagtrato ng Diyos sa mga Kristiyano. Pag-aakala rin nila ay pupunta rin sila sa langit. Nag-aakala na lahat ay sa Diyos. Ngunit hindi. Hindi sila sinamahan ng Diyos at napahamak silang lahat na humahabol. Anong dahilan? Dahil wala silang kinikilalang tagapagligtas na Panginoon. Kung mayroon pa ritong wala pang personal na relasyon sa tagapagligtas na si Jesucristo, huwag mong hayaan na hanggang ngayon wala ka pang kaugnayan kay Kristo na tagapagligtas at Panginoon. Hingin mo ang kanyang awa na kahabagang kang pagkalooban din ng pananampalatayang nakapagliligtas. Sapagkat sinasabi niya sa panahong kanais-nais ay pinakinggan kita at tinutulungan kita sa araw ng kaligtasan. Ngayon na ang panahong kanais-nais. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Huwag nang ipagpabukas-bukas, huwag nang sa isang buwan na lang, isang taon na lang.
Hindi natin alam. Sabi sa Kawikaan, hindi natin alam ang mangyayari bukas. Talatang 30, Hebreo 11, verse 30. Ang Jericho ay pinatibay ng malalaking pader, na sa itaas nito ay itinayo ang mga bahay. Josue chapter 2, verse 15. Sinabi ng Panginoon sa mga Israelita na magmarcha sa palibot ng lungsod minsan sa bawat araw, para sa 6 na araw at 7 beses sa ikapitong araw. Kung sa kaisipang pantao, tila ito ay isang imposible na paraan upang masakop ang napapadirang lungsod. Hindi ito yung padir lang na 18 lang yung hollow block o kaya 16 o hindi po. Kasi nga nababahayan po yung ibabaw ng pader. Ngunit nais ng Panginoon na ang mga tao niya ay magtiwala sa Kanya. Sa Panginoon magtiwala. Talatang 30, sa pananampalataya gumuho ang pader ng Jericho pagkatapos malibot sa loob ng 7 araw. Nang ang bayan ay sumigaw sa hudyat ni Josue, gumuho ang pader at nasakop ang Jericho. Di ba? Hindi sila iniwan ng Diyos. Church, mga kapatid, hindi iniiwan ng Diyos ang mga mananampalataya na nagtitiwala sa Kanya, na bagamat sa tingin ng tao, imposible, pero sa paraan ng Diyos, walang imposible. Walang imposible sa Diyos. Dito sa talatang 31, sa pananampalataya, si Rehab na nagbibili ng aliw ay hindi napahamak na kasama ng sumuway. Lumaki siya sa pamumuhay ng mga pagano, ngunit narinig niya ang kadakilaan ng Panginoon at sumampalataya siya sa Panginoong Diyos. Josue chapter 2, verse 9. Sa pananampalataya, siya ay naligtas sa pagkapahamak at sumama sa mga tao ng Diyos. Kung iisipin, tila imposible na mabago si Rehab, ngunit siya ang kaparaanan ng Diyos. Nang bandang huli, naging asawa niya si Salmon at si David na hari ng Israel ay nanggaling sa kanya. Matatagpuan siya sa angkan ni Jesus. Mateo 1, chapter 1, verse 1 hanggang 17. Kaya magtiyagang magpatuloy tayo sa pagpapahayag o pagpapalaganap ng tungkol kay Kristo, ang Ebanghelyo, ang salita ng Diyos. At manalangin tayo na marami ang tao pa na makakakilala at sumampalataya sa Panginoong Hesukristo para sa kaligtasan. Tandaan, ang Diyos ay hindi nang iiwan. Ipinadala niya ang bugtong niyang anak na si Hesukristo. Ipinadala ang banal na Espiritu Santo na siyang patnubay at para tayo makapagpatuloy. Wala tayong kapangyarihan na magkapagpatuloy sa sarili natin maliban ng Diyos ang gumagawa sa buhay natin sa pamamagitan ni Hesukristo. Tulad nila na nabanggit na mga pangalan ng mga taong sumampalataya sa Diyos, na matyagang nagpatuloy, na natili at nagtiwala sa Diyos, tayo rin hinihikayat na magtiyagang magpatuloy, manatili, magtiwala sa Panginoong Diyos na si Hesukristo.
Tandaan, kaya matyagang nakapagpapatuloy ang mga mananampalataya. Una, dahil ang Diyos ang gumagawa. Ikalawa, dahil ang Diyos ay hindi nang iiwan. Sa Diyos bang ang papuri, tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, totoo po, Panginoon, na hindi mo kami iniiwan. Kahit na iba't iba po yung amin pong nararanasan na suliranin sa buhay, hindi magkakapareho, pero nandyan ka pa rin. Kaya salamat sa mga naunang mga mananampalataya na amin po ngayong napag-aaralan kung paano sila nakapagpatuloy. Mabibigat po yung kanilang dinaanan na sitwasyon sa buhay, pero dahil sa gawa po ninyo, sila'y nakapagpatuloy na hanggang ngayon. Nangungusap po kayo sa amin sa pamamagitan po ng iyong banal na salita sa kanilang naging karanasan. O Diyos, maraming salamat. Nawa, Panginoon, patuloy po na kami, o Diyos, ay patuloy po na pangunahan sa paglakad po namin sa mundong ito naming ginagalawan. O Diyos, maraming salamat. Ito po ang aming pong samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.